Sa buong parte ng planeta ang mga tao ay nagdurusa sa isang misteryosong sakit na umaatake lamang sa populasyon ng matatanda at ang kontaminasyon ay pinaniniwalaang nagmula sa isang biological na sandata at sa ilang kadahilanan ay hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala sa mga bata. Gayunpaman kapag ang nahawa ang bata ay umabot na sa pagbibinata at dalaga ang epekto ng sakit na ito ay nakakamatay. At pagkatapos ng ilang taon na pigilan ng virus ang sangkatauhan ay ganap na nakontamina at ang lahat ng mga nasa hustong gulang ay namatay na gayunpaman ang lahat ng batang nakaligtas ay mayroong expiration date dahil sa sandaling umabot sila sa kanilang puberty ay ikakamatay na nila ito. At sa isang post-apocalyptic na mundo naglalaro si Luca ng kanyang laroang sasakyan sa kagubatan nang magulat siya ng 2 pang bata. Ang nakamaskarang babae ay inutusan si Luca na ibigay nito ang kanyang backpack ngunit tumanggi ang bata at pinagbantaan sila nito gamit ang isang screwdriver. At matapos na umatake lumaban si Ines pabalik at ginamit ang kanyang machete upang hampasin ang bata ng isang nakakamatay na pag-atake. At kasunod nito kinuha ni Bowie ang backpack ng bata at napagtanto na walang tubig o pagkain sa loob nito. Ang dalawa ay malapit nang mawala ng pag-asa na makakita ng supplies sa lugar nang marinig nila ang isang awit. At ginamit ni Ines ang kanyang binocular para tignan ito at natuklasan na may isang maliit na nayon malapit sa kanila. Nang biglang may sumulpot na isang bata at si Bowie ay nasabik na malaman na may tubig sa lugar. Kaya naman ang dalawang magkaibigan ay nagplano ng isang paraan upang sakupin ang lugar at pinutol ni Ines ang isang piraso ng damit ni Lucas upang atali sa kanyang tuhod at magkukunwaring na sugatan. At habang hihingi ito ng tulong kailangan magtago ni Bowie sa loob ng kagubatan ngunit natatakot ito dahil alam niya na ang lugar na yon ay teritoryo ng isang grupo na tinatawag na Blue Meanie. At sa oras na makita nito ang isang outsider tinutukan siya ni Quan ng isang baril ngunit si Ines ay humihingi ng tubig kaya naman nagpa siya ang batang babae na tulungan siya. At matapos na mapawi ang kanyang uhaw nagsimulang makipag-usap si Ines kay Quan at sinabi na pupunta ito sa Hilaga dahil may mga sabi-sabi na isang lunas ang nilikha at ipinamamahagi ito sa lugar na yon. At sa simula si Quan ay naghinala at pinagmamasdan nito si Ines ngunit hindi rin nagtagal bago kumalma ang batang babae at inihayag na nasa sabik itong makakilala ng mga bagong tao. At doon sinamantala ni Ines ang euphoria na ito at naghintay ng ilang sandali mula kay Quan upang nakawin ang baril nito at sinubukan siyang gawin bihag. Gayunpaman ang babae ay hindi sumuko sa pang-aasar at nagpas siyang amunin si Ines at nang mapagtanto ni Ines na lalapit ang babae binaril niya ito at nalaman na ang armas ay isang laruan. At nang mapansin nito na siya ay walang magagawa ang babae ay tumalikod at naghanda na tumakas sa lugar gayunpaman aksidente nitong natapakan ng isang pako at nawala ng malay sa sakit. At habang wala itong malay na naginip ito sa mga panahon na siya ay na-admit sa isang hospital bago pa maubos ang lahat ng matatanda sa planeta. At dahil sa bangungot nito nagising ito habang sumisigaw at nakita nito si Quan na nililinis ang kanyang sugat sa paa. At matapos nito naghanda ang babae ng isang hapunan at naghain ng isang mangkok ng sopas sa kanyang bisita. At habang nagmamasid ito sa lugar na pagtanto ni Ines na siya ay nasa isang lumang amusement park. Tinanong nito si Quan kung bakit siya nito tinulungan dahil sinubukan siyang patayin ni Ines at sinabi ng batang babae na meron siyang proyekto at nangangailangan ng isang koponan upang maisakatuparan niya ito. At tinawag ni Quan ang kanyang proyekto na Al-Shifa na nangangahulugang lunas at naniniwala si Ines na gumagawa ito ng isang gamot laban sa virus. Gayunpaman inihayag ng batang babae na ang kanyang proyekto ay kailangan na patakbuhin muli ang amusement park upang ang mga bata ay makapagsaya hanggat nabubuhay pa sila. At nang matuklasan ng katotohanan nagalit si Ines dahil umaasa itong hindi siya mamamatay at habang sumisigaw kay Quan nakita nito si Bowie na papalapit mula sa likod ng babae at sinubukan na pigilan ang kanyang kaibigan sa pag-atake nito gayunpaman huli na ang lahat at tinamaan si Quan sa ulo nito. Samantala mabilis na nakatayo ang babae at inatake si Bowie at pagkatapos ay tumakbo papalayo. Tinanong ng batang lalaki kung nasaktan ba si Ines at inabot nito ang machete upang tapusin nito si Quan. Mabilis na hinanap ng dalawa si Quan sa kalagitnaan ng gabi at napadpad sa isang palaruan at habang na-distract si Bowie ng mga ilaw inatake siya ng babae at nagtungo si Ines upang tulungan ang kanyang kaibigan. Gayunpaman siya ay nahihirapan maglakad dahil sa injury nito ngunit pinagpatuloy ang kanyang paghahanap hanggang sa marating nito ang isang bodega kung saan maraming aquarium. At nang makita ni Ines ang maskara ni Bowie napagtanto niya na isa itong bitag na ginawa ni Quan na umatake sa kanya ng marahas. At lumipas ang ilang oras nagising ito at nakita si Bowie na walang humpay na nagpepedal upang makakuha ng tubig patungo sa isa sa mga laruan sa park.
At sa mga puntong ito si Kwon ay galit dahil siya ay pinagtaksila ng 2 beses at nagpas siyang patunayan kay Ines na ang kanyang proyekto ay sulit. Pagkatapos ay itinulak nito si Ines pababa sa isang slide at pareho silang nagpadulas ng mabilis hanggang mahulog sila sa isang lawa. At pagkatapos nilang makaalis sa tubig si Ines ay nakaramdam ng kakaibang tuwa at sinabing gusto niya ulit magpadulas. At sa mga sandaling yun naintindihan nito ang proyekto ni Kwon na muling itayo ang park at hayaan ang mga nakaligtas na bata na mabuhay ng masaya hanggang sa mga huling araw nila. At sa panahon ng puberty ang kabataan ay sumasailalim sa mga kabuluhang pagbabago sa kanilang mga katawan. At ang isa sa mga pagbabagong ito ay nagaganap sa larynx, ang organ na responsable sa pagbabago ng boses, at habang tumatanda ang mga teenager ang kanilang boses ay lumalapat kasabay ng paglaki ng organ na ito. At dito nagsisimulang kumilos ang virus at ang mga mas bata ay nakikita ang lahat ng kanilang kaibigan na kinuha ng sakit na ito at nasaksihan ng ilang pagkamatay ng mga tao bago pa dumating ang kanilang katapusan. At kahit pa nakukuha nilang mamuhay ng sila lang si Ines ay hindi palaging walang malasakit na bata at sa unang beses na nakapatay ito ay sa isang grupo ng mga kabataan upang mabigyan nito ang sarili ng pagkakataon na mabuhay. At matapos na patayin nito ang isang inosenteng bata nagkaroon ito ng panic attack at nabigla sa loob ng mahabang panahon. At ngayon na maaari na siyang mamuhay ng tahimik at payapang pamumuhay, iniisip ng batang babae kung ano ang kanyang gagawin at nagawang makahuli ng isang isda habang nakahiga ito sa isang lawa. At nang makita na ang 2 babae ay masayang magkasama, nagalit si Bowie dahil pakiramdam nito siya ay pinagtaksila ng kanyang kaibigan. At matapos na dalhin sa isang silid inilagay ni Ines ang isda sa aquarium at inisip ni Kwon ang araw kung kailan siya magkakaroon ng pinakamalaking aquarium sa buong mundo na maglalaman ng maraming klase ng isda. At sa puntong yun binuksan ng batang babae ang isang cabinet na naglalaman ng iba't ibang klase ng armas at nagtataka si Ines kung bakit ito gumagamit ng laruan na baril upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang ginamit ni Kwon ang isang binocular at pagkatapos pagmasdan ang kagubatan nagpa siya itong tanggalin ang mga anklet ni Ines. Ang batang babae ay natatakot pa rin na try rin ngunit nagpa siya na magtiwalang ulit at umaasa na tutulungan siya ni Ines na gawin ang al-Shifa. Nang biglang kinuha ni Ines ang kutsilyo na nasa bewang ni Kwon at inatake siya nito, gayunpaman hindi si Kwon ang kanyang target ngunit isang ahas na papalapit sa kanyang likuran. At habang nagpipintura ang magkaibigan pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng mga Blue Minis at sinabi ni Ines na sila ay inimbento ng isang squad na gustong gamitin ang takot upang mapanatili ang kanilang nasasakupan sa linya nito. At sinabi ng bata na alam niya ito dahil dati siyang parte ng isang rebeldeng grupo, gayunpaman lahat ng miyembro nito ay tumanda na kaya naman siya na lang at si Bowie ang natitirang buhay. At nang marinig ito inihayag ni Kwon na gusto nito maging parte ng isang grupo dahil ang tanging taong maasahan nito ay si Luca na kanyang nakakatandang kapatid. At pagkatapos ay sinabi nito na ang lalaki ay isang tamad at sa halip na tulungan siyang alagaan ang parke mas gusto nitong manatili sa kagubatan at maglaro kasama ang laruan nitong sasakyan. At sa puntong ito napagtanto ni Ines ang kanyang maling nagawa at tila nawala ng pag-asa nang malaman nitong pinatay niya ang kapatid ni Kwon. At doon tinanong ni Kwon kung nakita ni Ines si Luca habang nasa loob ito ng kagubatan. Ngunit sinabi nito na hindi niya pa niya nakikita ang batang lalaki, samantala habang naghuhugas ito ng kanyang brush nag-iisip si Ines kung ano mga gagawin dahil alam nito na matutuklasan ni Kwon ang totoo. Kaya naman nagpunta ito sa aparador kung saan nakatago ang susi at kinuha ang lahat ng ito upang subukan na buksan ang kadena kung saan nakakulong si Bowie. At matapos na subukan na pagtanto ni Ines na kinuha nito ang mga maling susi at inutusan si Bowie na humingi ng pasensya upang palayain niya ito. Gayunpaman tumanggi si Bowie na gawin ito at sinabing hindi siya sinungaling katulad ng kanyang kaibigan, at nang marinig ito nagalit si Ines at tuluyan na umalis. At doon naalala ng batang lalaki ang araw kung kailan sila nagkakilala kung saan binugbog ito ng ilang mga bully sa eskwela nang lumapit sa kanya si Ines at tinulungan siya nito. Ang batang si Ines ay noon pa man malakas na at pagkatapos nitong sumali sa isang grupo nilabanan nito ang pinuno ng grupo at inagaw ang kapangyarihan. At sa ilang minuto ng pamumuno nito inutusan nito si Bowie na tapusin ang dating pinuno na mabilis namang sinunod ng lalaki nang walang pag-aalinlangan. At matapos na magsaya sa park kasama si Kwon, pumunta si Ines sa kusina upang maghanda ng kanilang hapunan at naghanda ng isang masarap na pagkain kasama ang karne ng ahas na nahuli nito kanina. At sa kinagabihan habang nag-uusap ang dalawa sinabi ni Ines na sa panahon na umusbong ang virus siya ay may sakit at gumugol ng maraming oras sa loob ng ospital.
At upang maibsan ang kanyang pagkabagot, palaging nagbabasa si Ines ng ilang mga libro at ang kanyang paboritong kwento ay kung saan ang lahat ay namatay sa huli at nilamon ng isang malaking halimaw. At pagkaraan ng ilang oras sa ospital, ang batang babae ay nagsimulang magtaka kung ano ang kanyang gagawin kung may halimaw na aatake sa harapan niya, kaya naman nagsimula itong mag-aral ng mga survival na diskarte at mga protocol. At ang hindi naisip ni Ines na magagamit niya ang kaalamang ito dahil paglipas ng ilang buwan nagsimula ang apocalypse at naging handa ito na maging isa sa mga nakaligtas sa planeta. Ang dalawa ay nagsisikap na ibalik ang power sa park at sa tulong ng kanyang kaibigan nagawa ni Kwon na maayos ang unang hakbang tungo sa pagtupad ng kanyang pangarap. Nagsaya ang dalawa sa tagumpay na ito at pinapakinggan si Bowie habang kumakanta ito. Namangha si Kwon sa talento ng batang lalaki at sinabi ni Ines na magaling din itong tumugtog ng gitara, at bago sila matulog sinabi ni Kwon na kailangan itong magpadala ng isang signal sa kanyang kapatid upang mahanap ulit nito ang park kung sakaling naligaw siya. Si Bowie lamang ang nakakaalam na si Ines ang responsable sa pagkamatay ni Luca at may balak na tapusin si Bowie upang hindi malaman ni Kwon ang katotohanan. Gayunpaman, wala itong lakas ng loob na tapusin si Bowie habang naalala nito ang 2 taon na magkasama sila upang mabuhay. At pagkatapos na magsindi ng mga paputok na isip ni Kwon kung si Luca ay buhay pa, at sa huli ay nagawang maakit ang atensyon ng isang grupo ng mga kabataan na gumagala sa kagubatan. At dahil nakakaramdam ng pagkakasala dahil sa pagtago ng katotohanan sa kanyang kaibigan, lumapit si Ines at handang sabihin ang kanyang nagawa. Gayunpaman, sinabi ni Kwon na siya ang may kasalanan dahil nawalan siya ng kapatid, dahil ito rin ang magiging kapalaran ng lahat ng batang infected ng virus. At doon itinapon nito ang laruan na sasakyan sa lawa at sinabing ito ang unang hakbang upang kalimutan si Luca, at napagtanto na ito ang magiging kapalaran niya sa hinaharap, kaya naman nais nitong ibalik sa dati ang park. At sa paraang ito maaari siyang mag-iwan ng isang makabuluhang bagay kapag wala na siya sa mundong ito. At sa pagtatangkang pasayahin ang kanyang kaibigan, umupo si Ines sa tabi ni Kwon at hinawakan nito ang kanyang kamay. At habang pumapatak ang ulan, nakatulog ang 2 babae, ngunit nagising sila kay Bowie na nagawang palayain ang kanyang sarili mula sa bangka. Balak ni Bowie na umalis at hiniling kay Ines na pumili kung sasama ito sa kanya o manatili doon kasama si Kwon. At dahil sa takot na mawala ang kanyang kaibigan, inatake ni Bowie ang babae gamit ang isang screwdriver at nasaktan si Ines sa nangyari habang sinusubukan na pigilan ang dalawa. At matapos na makuha ang sandata, na pagtanto ni Kwon na ang screwdriver ay pagmamayari ni Luca at nawalan ng pag-asa nang matuklasan nito na ang kanyang matalik na kaibigan ang pumatay sa kanyang kapatid. At dahil sa galit, binalaan sila na Kwon at inutusan ng umalis sa lugar bago pa nito kunin ang kanyang baril upang tapusin sila. Gayunpaman, habang sinusumpa ang dalawa sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nagsimulang ubuhin si Kwon at napagtanto ni Ines na nagdurusa ito sa sintomas ng virus. Sinubukan ng babae na tulungan ang kanyang kaibigan, ngunit wala na silang magagawa upang iligtas ito, at habang sumusuka ito ng dugo, nakita ni Bowie ang isang grupo ng mga binatilyo na papalapit at napagtanto na ang mga ito ay miyembro ng Blue Meanies. Mabilis na kinuha ng lalaki si Ines at parehong tumakbo upang makahanap ng lugar na mapagtataguan. Gayunpaman, ang isa sa mga miyembro ng grupo ay sinundan sila at napunta sa isang silid kung nasaan ang dalawa. Sinubukan ng dalawa na magtago, ngunit nakita sila ng lalaki at inatake nito si Bowie habang sinusubukan na buksan ni Ines ang aparador upang kunin ang baril. At pagkatapos lumitaw ang isang babae at sinusubukan na kunin ang baril ni Ines, sinubukan ng isang babae na may ipakita kay Ines, ngunit mabilis itong inatake ni Bowie, at bago umalis binasag ng lalaki ang aquarium upang subukan na pabagalin ang mga humahabol sa kanila. At sa kalagitnaan ng kagubatan, bitbit nito si Ines sa kanyang likod dahil ang babae ay mayroon pa ding sugat sa kanyang paa at hindi na kayang maglakad ng malayo. At matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakahanap ang dalawa ng matutuluyan, at sa kinaumagahan hinalungkat ni Bowie ang backpack ni Kwon upang humanap ng pagkain. At sa mga puntong yun, nakita ng lalaki ang diary ni Kwon, ngunit nagpa siya itong itapon ito dahil hindi nito mabuksan ang lock. At sa oras na pulutin ng notebook, naalala ni Ines ang lahat ng oras nang makita nito si Kwon na nagsusulat, at nagsimulang magtaka kung ano nasa loob ng pag-iisip ng kanyang kaibigan. At lumipas ang ilang oras, naglalakad pa rin ang dalawa sa kagubatan nang makita nila ang isang katawan ng batang lalaki, at napagtanto ni Ines ang leeg nito ay hiniwa. Ang katawan ay binalot sa isang asul na kumot at nagpapahintulot na ang pagkamatay nito ay sanhi ng isa sa mga Blue Meanies. At sa panahon ng isang bagyo, ang dalawa ay kailangan na sumilong sa isang abandonadong bahay, at si Ines ay hindi mapigilan isipin ang kanyang kaibigan na si Kwon.
Nagsisisi ito dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam sa kanyang kaibigan at ginugol ang buong gabi sa pag-iisip sa mga maling nagawa niya. At sa kanilang buong paglalakbay sa paghahanap ng lunas, patuloy na bitbit ni Bowie ang kanyang kaibigan sa kanyang likuran. Gayunpaman, nang mahulog ang diary ni Kwon sa lupa, sinubukan nitong kunin ni Ines, ngunit nagpasya si Bowie na itapon ito sa dagat dahil hindi na nito makayanan na makita si Ines na nagdaramdam sa pagkawala ni Kwon. At ang hindi nito alam na si Ines ay pupunta sa dagat upang kunin ang notebook at kaya naman nagpasya itong sundan ang babae. Gayunpaman, si Bowie ay hindi marunong lumangoy at nauwi ito sa pagkalunod niya at mabilis na iniwan ni Ines ang diary at nagmadali upang iligtas ang kanyang kaibigan. At kalaunan nagawa nitong dalhin ang bata patungo sa buhangin, ngunit ang binata ay nawalan ng malay. At desperado, sinubukan ni Ines ang lahat ng kanyang magagawa upang iligtas ito, ngunit si Bowie ay hindi na humihinga. At pagkatapos ng ilang minutong pagsusumikap, ang bata ay muling nagising at nakaramdam si Ines ng labis na tuwa. Habang nagpasya ang dalawa na gumawa ng sandata upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa dahilan na pagod na silang tumakas, at nagpasya na panahon na upang tugisin ang lahat ng magbabalak na saktan sila. At upang gumana ang kanilang plano, kailangan maging bitag ni Bowie, at sa sumunod na umaga ginamit nito ang kanyang magandang boses upang maakit ang atensyon ng mga Blue Minis. At sa mga oras na dumating ang kanilang kalaban sa lugar, pinutol ni Ines ang tali, at nagpakawala ng mga tinik sa kanyang kalaban na nagawang maiwasan ang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Mabilis na inatake ni Bowie ang lalaki at sinugod ni Ines ang babae na may baril, at matapos na disarmahan ito, ginamit nito ang babae bilang hostage para pilitin ang kanyang kaibigan na pakawalan si Bowie. At sa mga oras na tatapusin ni Ines ang magkasintahan, nakita niya itong nagyakapan at nagpasya itong hayaan silang mabuhay dahil naalala nito si Kwon. At nang umalis ang dalawa, sumunod sa kanila ang babae at humingi ng isang panulat upang makipag-usap sa kanila. At doon isinulat nito ang isang mensahe sa kanyang braso at humiling ng tulong upang makahanap ng gamot sa virus. At sa mga sandaling yun, nagsimulang magpakita si Ines ng mga unang sintomas at nagsimulang maglabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Habang desperado naman si Bowie na makita ang kanyang kaibigan na malapit ng mamatay, at nagpasya tumanggap ng tulong mula sa Blue Minis. At habang wala itong malay, muli silang nagkita ng kanyang kaibigan at tinanong kung pareho na ba silang patay. Humingi ng tawad si Ines sa mga mali nitong nagawa at sa mga taong nasaktan nito, ngunit hiniling sa kanya ni Kwon na magpatuloy ito dahil mayroon pa siyang pagkakataon na gamitin ang kanyang buhay upang gumawa ng mabuti para sa iba. At hiniling ni Ines sa kanyang kaibigan ang kapatawaran nito at niyakap ito ng mahigpit. At sa paraang ito nagawang magpaalam ni Ines sa kanyang kaibigan na hindi nito nagawa sa umpisa. Nang bigla itong nagising at napagtanto na siya ay nasa isang hospital at ang kanyang leeg ay may benda at nakakaramdam ito ng sakit sa kanyang lalamunan. At sa mga sandaling yun, isang batang doktor ang lumapit sa kanyang kama at ginamit ang isang board upang makipag-usap sa kanya. At nang basahin nito ang mensahe, natuklasan ni Ines na siya ay gumaling na sa virus, gayunpaman ang kanyang larynx ay kailangan tanggalin at ngayon hindi na niya magagawang magsalita pa. At matapos na umalis sa kanyang silid, natuklasan din ito na siya ay nasa isang refugee na puno ng mga kabataan na nagawang makaligtas sa epekto ng virus. Lahat sila ay namumuhay ng magkakasama at nag-aambag sa pagpapalago ng kanilang komunidad. Ang grupo ay may isang layunin kung saan mag-recruit ng maraming survivors hanggat maaari upang sila rin ay gamutin. At matapos ang ilang araw mula ng kanyang surgery, nakita ulit ni Ines si Bowie at nalaman na malaya na rin ang kanyang kaibigan sa virus, at ang dalawa ay naghanda para sa kanilang bagong misyon. At makalipas ang ilang linggo, ang isang malungkot na babae ay naglalakad sa isang abandonadong bukid nang marinig nito ang tunog ng isang gitara. Habang si Ines at Bowie ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nang magulat sila ng batang babae at tinutukan sila ng baril at inutusan sila na ibigay ang kanilang mga gamit. At ang hindi alam ng babae na nahulog na ito sa isang trap at madaling nahuli ng dalawa matapos na kunin nito ang backpack. At habang sinubukan ng dalaga na kumawala, inalok siya ni Ines ng isang pagkain at inimbitahan itong sumama sa Blue Minis. At sa kinagabihan, ang batang babae ay dinala nila sa shelter at nakita ang iba pang miyembro ng grupo na nagtipon sa paligid ng apoy habang nakikinig sa magandang melody na tinutugtog ni Bowie sa kanyang gitara. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.